Sa bawat luhang pumapatak sa pisngi ng isang OFW, mayroong kwentong hindi nakikita ng marami. Sa bawat pagtitiis at pangungulila, mayroong pangarap na pinanghahawakan. Mga ababayan, ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay salamin ng buhay ng marami sa atin. Isang kwentong ng sakripisyo, ng pusong nasugatan, ngunit sa huli ay natutong muling umibig at umasa. Ate Mel, isang magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa programa ninyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Elsa, isang kasambahay dito po sa Hong Kong. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwento ko, hindi para magpasikat, kundi para marahil ay may mapulot na aral ang mga kapwa ko OFW na dumadaan din sa mga pinagdaanan ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, Ate Mel. Siguro, doon na lang po sa simula ng lahat. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya, panganay sa 5 magkakapatid. Ang tatay ko, isang magsasaka, at ang nanay ko naman may maliit na tindahan sa harap ng bahay. Sapat lang ang kita nila para sa pagkain namin sa araw-araw, kaya bata pa lang ako, mulat na ako sa hirap. Pangarap ko talagang makatapos ng pag-aaral, pero hanggang high school lang ang nakayanan ng mga magulang ko. Nang makapangasawa ako, akala ko yun na ang katapusan ng kahirapan. Si Lito, ang asawa ko, ay masipag naman nung una. May trabaho siya sa isang construction company sa bayan. Pero nang magkaanak kami ng 2, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Naging pabaya siya. Uuwi galing trabaho, diretso sa inuman kasama ang mga barkada. Yung perang dapat sana ay para sa gatas at pagkain ng mga anak namin, nauuwi lang sa alak at sugal. Araw-araw, Ate Mel, para kaming aso't pusa. Pagising sa umaga, bago pumasok sa trabaho, bungangaho na agad ang bubungad sa kanya. Gabi, pag uwi niya, sermon ko na naman ang sasalubong. Pagod na ako, Ate Mel. Pagod na ako magtrabaho sa isang maliit na karinderya para lang may maipakain sa mga anak ko, habang siya parang walang pakialam. Pero ang pinakamatindi sa lahat, Ate Mel, ay ang selos niya. Isang selos na walang basehan, isang selos na nakakasakal. Konting gabi lang akong umuwi galing trabaho, sasabihin niya may kalaguyo na ako. Kapag may bumati lang sa aking lalaki, kung ano-ano ng masasakit na salita ang maririnig ko. Minsan, sa tindi ng galit niya, nasasaktan niya na ako. Tinutulak, sinasabunutan. Doon ko nasabi sa sarili ko, hindi na ito tama. Hindi ito ang buhay na gusto ko para sa mga anak ko. Isang araw, may kapitbahay kaming umuwi galing Hong Kong. Nakita ko kung paano umasenso ang buhay nila. Nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng mga gamit, at napag-aral ang mga anak sa magandang eskwelahan. Doon pumasok sa isip ko ang paningibang bansa. Mahirap, alam ko. Masakit iwan ng mga anak ko, pero mas masakit makita silang lumalaki sa isang tahanang puno ng sigawan at walang kasiguraduhan. Kinausap ko si Lito. Sa una ayaw niya. Sino daw ang mag-aalaga sa mga bata? Paano daw siya? Pero sa huli, pumayag din siya. Siguro dahil alam niyang wala na siyang maibibigay sa amin. Nag-apply ako, Ate Mel. At sa awa ng Diyos, natanggap ako bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Ang unang taon ko dito, impyerno. Araw-araw umiiyak ako sa gabi. Namimiss ko ang mga anak ko. Ang hirap ng trabaho, ang hirap mag-adjust sa kultura, sa pagkain, sa lahat. Pero tiniis ko. Para sa mga anak ko, tiniis ko lahat. Ang sahod ko, diretso sa kanila. Tinitipid ko ang sarili ko. Kahit isang mansanas, hindi ako bumibili para lang may maipadala ko ng buo.
Si Lito, noong una, maayos kausap. Pero habang tumatagal, bumalik siya sa dati niyang gawi. Tatawag ako, lasing na nanan. Ang perang padala ko, ibinibili niya ng kung ano-ano para sa sarili niya. Ang mga bata, napapabayaan. Sinasabi na lang ng nanay ko na siya na ang gumagastos para sa mga apo niya. Ang selos niya, Ate Mel, lalong lumala. Kahit nasa malayo ako, hindi ako nakaligtas. Akusahan ba naman ako na kaya ako nasa Hong Kong ay para maghanap ng ibang lalaki? Bawat post ko sa Facebook, bawat kaibigan kong lalaki, pinagseselosan niya. Nakakapagod, Ate Mel. Sobrang nakakapagod. Nagpapadala ka na nga ng pera, nagtitiis sa hirap at pangungulila, pero sa huli, ikaw pa rin ang masama. Dumating ako sa breaking point ko, Ate Mel. Isang gabi tumawag ako sa bahay. Ang sumagot ay ang panganay kong anak, umiiyak. Tinanong ko kung bakit. Ang sabi niya, wala na raw silang makain. Ang tatay daw niya kinuha ang padala ko at isinugal lahat. Pagkatapos, umalis at hindi na umuwi. Gumuho ang mundo ko, Ate Mel. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagtitiis, para saan? Para lang lustain ng isang lalaking wala namang ginawa kundi saktan ako. Doon ako nagdesisyon. Kinausap ko siya ng masinsinan, sinabi kong tapos na kami. Sabi ko, pagod na ako, ayoko na. Nagmakaawa siya, nangako na magbabago pero huli na ang lahat. Puno na ako, sawa na ako. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan niyang mga anak namin kapalit ng patuloy kong pagpapadala. Pero kahit yun, hindi niya nagawa. Ipinagkatiwala ko na lang ang mga anak ko sa mga magulang ko. Pagkatapos ng hiwalayan namin, Ate Mel, para ako nabunutan ng tinik. Oo, masakit. Pero mas nangiibabaw ang pakiramdam ng kalayaan. Nag-focus ako sa trabaho ko at sa mga anak ko. Naging mas matatag ako. Isang araw, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, may isang friend request. Si Mark, isang engineer na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Kababayan din namin siya. Sa una, nag-aalangan akong i-accept. Ayoko na muna ng sakit ng ulo. Pero mapilit siya. Nagmemensahe. Sabi niya, gusto niya lang ng kaibigan. Isang taong makakausap. Sinubukan ko, Ate Mel. Nag-usap kami. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong may nakikinig sa akin. May nakakaintindi. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat at hindi niya ako hinusgahan. Sa halip, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Araw-araw kaming magkausap. Video call, chat, tawag. Unti-unti nahulog ang loob ko sa kanya. Siya ang naging sandalan ko sa mga panoong gusto ko nang sumuko. Alam mo ba, Ate Mel, noong una, takot na takot ako. Paano kung lokohin niya lang ako? Paano kung isa lang siyang Lito na nagbabalat kayo? Pero pinatunayan ni Mark na iba siya. Magalang siya, responsable, at higit sa lahat, nirerespeto niya ako bilang babae at bilang ina. Nakikita ko kung paano siya magtrabaho para sa pamilya niya. Nakikita ko ang dedikasyon niya. Pagkalipas ng isang taon naming LDR, nagpa siyang umuwi ng Pilipinas para makilala ako ng personal at para formal na manligaw sa mga magulang ko at ipakilala ang sarili niya sa mga anak ko. Ate Mel, yung kaba ko noon hindi maipinta. Pero nang makita ko siya sa airport, parang nawala lahat ng takot ko. Ang lalaking nakilala ko lang sa screen, totoo pala. Ang pagmamahal na naramdaman ko, mas naging totoo pa. Tinanggap siya ng mga anak ko, Ate Mel. Nakita nila kung gaano siya kabait. Maging ang mga magulang ko boto sa kanya. Nakita nilang pagkakaiba niya kay Lito. Si Mark ang sagot sa mga dasal ko. Ngayon,
Ngayon, Ate Mel, malapit nang matapos ang kontrata ko dito sa Hong Kong. Plano naming magpakasal ni Mark pag uwi ko. Magkasama naming itataguyod ang mga anak ko. Hindi na ako babalik dito. Ang pangarap namin ay magtayo ng isang maliit na negosyo sa Pilipinas para hindi na kami kailangang magkahiwalay pa. Natutunan ko, Ate Mel, na ang pag-ibig ay hindi parating pagpaparaya at pagtitiis sa sakit. Minsan, ang tunay na pag-ibig sa sarili ay ang kakayahang umalis sa isang bagay na sumisira sa'yo. Hindi katapusan ng mundo ang paghihiwalay. Minsan, ito pala ang simula ng isang mas magandang kabanata. Para sa mga kapwa ko OFW na nasaktan at patuloy na lumalaban, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mayroong liwanag sa dulo ng lahat ng kadiliman. Matuto tayong mahalin ang ating sarili dahil sarili natin ang pinakamahalagang puhunan natin sa buhay na ito. Mga kababayan, ang kwento ni Elsa ay isang makapangyarihang alaala na ang bawat luha ay may katapusan at ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom. Sa kanyang paglalakbay mula sa isang abusive na relasyon patungo sa tunay na pag-ibig, itinuro niya sa atin na ang katapangan ay hindi lang ang pagtitiis, kundi ang pagpiling lumaya at muling magmahal. Sa mga kapwa nating OFW na nakikinig, ang kwentong ito ay para sa inyong lahat na nagtiis sa malayo, na pinipiling manatili sa mga trabahong hindi naman talaga pangarap para lang mabigyan ng magandang buhay ang mga mahal sa buhay. Para sa mga babaeng tulad ni Elsa na nagtiis sa mga asawang puro sakit ng ulo ang ibinigay, tandaan natin, hindi kasalanan ang umibig, pero hindi rin kabaitan ang magpakamartir sa isang relasyong wala ng pag-asa. At kay Elsa, salamat sa pagpapaalala sa atin na ang pag-ibig sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakamalaking regalo natin hindi lang sa ating mga anak, kundi sa ating mga sarili. Ang iyong kwento ay patunay na ang Diyos ay may ipinaghahandang mark para sa bawat Elsa na nagtitiis. Isang pag-ibig na magpaparamdam sa inyong karapat-dapat kayo sa respeto at ligaya. Sa lahat ng nakikinig, kung mayroon mang huling mensahe si Elsa sa atin, marahil ito ay, ang pag-asa ay parang mga anak natin. Kahit gaano kalaki ang pinsalang dinulot ng mga taong nagpahirap sa atin, basta't patuloy nating alagaan, ito'y lalago at magbubunga ng bagong simula. Mga kababayan, saan man tayo sa mundo, tandaan natin, ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa paghanap buhay. Ito'y paglalakbay upang matuklasan ang ating sariling halaga. At sa bawat pagsubok, mayroong Diyos na naghahanda ng bagong umaga. Muli, ako po si Ate Mel at ito ang kwentong OFW kung saan ang bawat luha ay may tinig at ang bawat tinig ay may kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, magandang gabi at ingat po kayo lagi saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Kung mayroon kayong mga kwentong gustong marinig sa programa natin, i-comment nyo lang sa baba. At huwag nyo nating kalimutang mag-like, i-share, at mag-subscribe para sa marami pang kwentong OFW ang inyong mapapakinggan.